Good day everyone! So ngayong araw na to gagawa tayo ng isang simple 12V to 5V buck converter module gamit ang free na software na KiCad. So para sa pag-uumpisa, to start up, open natin yung schematic diagram. So actually itong schematic, ito yung pinaka-crucial sa lahat ng steps sa paggagawa ng custom board kasi dito natin gagawin yung specific wiring para sa board natin. So yung mga connection natin, dito natin gagawin. So kung dito pa lang, magkakamali na tayo sa pag-connect, pag-wiring, ay malamang kahit nagawin natin yung PCB editing, tsaka ginawa na natin yung Gerber, as well as sined na natin to manufacture, ganun pa rin. Sira pa rin or hindi pa rin gagana yung gagawin nating PCB. So, to start up, pangalanan natin na simple buck converter 5V. Then, click OK. So, ngayon, mag-a-add tayo ng main component natin, yung LM2596S. 96S. Yung pipili natin is ito, LM2596S 5V. So ito, hindi mo na siya kailangang magkaroon pa ng potentiometer. Kung gagamitin natin yung ADG, yung adjustable, gagamit tayo ng potentiometer. Pero ito, hindi na natin gagamitin. Hindi na natin gagamitan. So click natin to. Okay, lagay natin. Then, mag-add tayo, of course, ng input and output capacitor. So, yung gagamitin natin ditong input and output capacitor is polarized. So, pipiliin natin yung polarized capacitor. Lagay natin dito. Then, additional, for the output capacitor, ilalagay natin dito. So, for the input capacitor, since yung input natin is 12V, 12V po yung input natin. So, yung gagamitin natin capacitor is higher rated than 12V. So, yung gagamitin ko specifically, 25V. Tapos, yung capacitance is 220 microfarad. Para naman sa output, since yung output natin is 5V, 5V yung output, gagamitin natin is 16V. So, dapat mas mataas po sa output yung gagamitin nating voltage para sa capacitor natin. Still, 220 microfarad pa rin. Oops. 220 microfarad. After that, mag-add tayo ng diode. Okay, diode. Ang gagamitin natin is ito. Yan. So, make sure yung cathode side yan, nasa taas. Then of course, gagawa din tayo or mag-add din tayo ng inductor. So yung symbol ng inductor is L. Dito natin ilalagay. Gagamitin natin is 33. Yan. So basically, yan yung main components ng buck converter natin. Pero mag-add tayo syempre ng mga terminal. So, para sa symbol ng terminal, gagamitin natin connection socket 1/2. Okay? Socket 1/2. Dito natin ilalagay. Then, duplicate natin. Lagay natin yung isa dito naman sa output. So, tandaan natin yung ito, in. Ito naman, out. Sa mga terminal yan or mga terminal blocks. Yung 1 is positive, yung 2 is ground. Okay? So ngayon, unahin natin yung mga grounding. So add natin yung yung symbol ng ground, ito. Of course, unahin natin itong 2 sa pin 2 ng input terminal. Lagyan din natin ng ground to, yung negative side ng polarized capacitor. Ito, pin 3 ng LM2596.
yung anode side ng Schottky diode. Tama ba yung pagpo-pronounce ko dyan? Basta diode, lagyan natin yan. And then, lagyan din natin yung output capacitor. And then, pin number 2, okay, pin number 2 ng output terminal block. So, sa pag-wiring, from terminal block, ito yung magiging input natin. So, lagyan natin ng label, plus 12 volt. Okay, lagyan natin dyan. Then, syempre, yung output din, 5 volt yung output. So, lagyan natin ng 5 volt. Dito naman natin ilagay. So, from input, kakabit natin siya sa positive ng input capacitor. And then to voltage in, Vin. Then para naman sa output, okay, pin 2 ng LM2596, kukonect natin siya sa cathode ng diode, then other side of the inductor. The other side of the inductor naman, kakabit natin siya sa output capacitor, then papuntang pin 1 ng output terminal block. Yan. Ito naman, sa ibang mga board, sa ibang mga regulator, tinatay-in siya sa voltage in. Ganyan. Pero, sa specific na na ginagamit kong regulator, hindi siya tinatay-in sa voltage in para mag-enable. So, tinatay-in siya sa ground. So, lalagyan din natin ito ng ground. Yung FB naman, yung feedback, lalagay natin siya after the inductor. Ganyan. So basically, tapos yung natin. Tapos na yung simple diagram natin or schematic diagram ng buck converter. Ito nga pala guys, yung gagamitin natin diode dito is SS34. Yan yung pinaka-common na the diode na ginagamit usually sa mga buck converter. Pero, pwede rin kayong gumamit ng SS36, SS56, or ganyan. Pero ako, ginagamit ko talaga SS34. Yan kasi yung pinaka-common. Tsaka, hindi naman lalagpas yung output ampere sa capacity ng SS34. So, yun lang. Ngayon, start tayong mag-assign ng footprint. Para sa capacitor, input capacitor, yung gagamitin ko dito is SMD capacitor. Pwede rin yung THT or yung through hole, no? Capacitor. Yung gagamitin ko dito is 8 by 10.5. Ito. Titignan natin. Ganyan yung itsura niya. Sa 3D view, ganyan naman itsura niya. So, ito yung gagamitin ko. Double click lang yan. Para sa output capacitor, mas maliit. So, yung gagamitin ko is ito, 8 by 6.5. So, again, yung gagamitin yung footprint dito is kung ano yung component na meron kayo on hand. Okay? As long as properly rated, 25 volt to 20 microfarad, 16 volt to 20 microfarad. So, kailangan lang na mag-match siya sa kung ano yung component na meron kayo ngayon. Sa SS34, I think meron ako dito. SS34. Ito. Ito itsura niyan. Ganyan. So, ito yung gagamitin kong footprint. Ito naman para sa output terminal or input terminal and output terminal, gagamitin ko is yung Phoenix terminal block. Phoenix terminal block na I think 5.08 mm yung pitch. Yan. Ganito. Ganda naman yung 3D view niya. So, double click nyo lang. Double click. Then, another double click. Oh, sorry. Dito. Double click. Ito naman para sa inductor, gagamitin ko yung 12 by 12 na inductor. So, medyo malaki-laki yung inductor na ito. No? Ayan. View natin.
So, wala siyang model. So, okay lang yun. Double click nyo lang. Then, click OK. After that, kailangan nating i-save. Then, punta tayo dito sa PCB editor. So, as you can see, blank pa yung PCB editor natin. Wala pang mga components. So, in order to add the components, kailangan nating i-click yung F8. Then, update PCB. And close. So, niya. Wala. So, andito na yung natin, yung mga component natin na gagamitin natin sa pag-edit ng board natin. So, i-click natin yung Alt-3. Ganyan yung itsura niyan. Okay? So, makikita natin walang 3D model yung inductor, yung L1 ito. Pero mamaya i-add natin. Okay. Now, gumawa tayo ng margin ng board natin. So, i-click natin yung edge cuts. Ito yung actual na size ng PCB natin. So, for this board, I think gagawa lang ako ng sabihin natin, think 50 by 20. 50 by 20. Okay, ayan. Huwag natin dito. 50 by 20. Then, of course, i-corner natin. Ang corner radius, rounded natin. 1 mm. Pwede na siguro 1 mm. Ganyan yung may so, sobra no? 0.5 mm na. Kanya. Titignan natin sa 3D view, ganyan yung may itsura niya. So, physical stack up, gamitin natin yung blue na board. Then white, naman yung mga silk screen. So, kung titignan natin yung 3D view, nga, naging blue na siya. Pero wala pang naka-add ng mga component. So, kailangan natin i-add to. So, ngayon ito, yung J1. Tingnan natin. J1. J1 is the in ng terminal block. Okay? So, i-add natin dito. Yan. Then, ito naman, yung out. Lagay natin dito. Sa right side. So, sa pag-a-arrange guys, dito, as much as possible, dapat magkakalapit yung mga components natin. Kasi, crucial to eh. Back converter siya. So, kailangan yung mga loop nito, mga tight loop po yan. So, kung mapapansin mo, meron tayong mga capacitor para sa output. Ito, para sa output. Meron din tayong capacitor para sa input. So, necessary talaga yan. Nalagyan natin bakit same size? Necessary yan. Nalagyan natin. Parang nagkamali ako dito. Natin output. So, iba tayo yung naklik ko. Tama naman. 8 by 6.5. Tama naman. Okay. So, necessary po yan kasi yung ito, yung LM2596, may ripple yan. So, patay sindi kasi yan. So, nagkakaroon ng ripple. So, yung wala tayong capacitor na ilalagay sa output, may ripple yung output voltage niyan. Okay? Yung output. So, kailangan natin lagyan ng capacitor to smoothen out the output. Okay? So, kailangan natin i-smooth out, lalagyan natin siya ng capacitor. Okay. So, now, yung unang ilalagay natin, syempre, after the terminal, input terminal sa 12 volt, is yung C1, yung capacitor. Okay? Ito yung input capacitor. Ilalagay natin, syempre, dito. So, again, sa pag-replace ng mga component, you didn't need to perfect it agad-agad. So, titimplahin mo pa yan kung saan mas magandang tignan, saan yung optimal na mga placement. So, hindi po siya basta-basta. So, sa ngayon, nilalagay ko lang, nililayout ko lang. Wala pa tong plano. Nililayout ko pa lang kung saan ko siya ilalagay. Pero wala pa tong specific na location. Okay?
Lalagyan lang natin. Lalagay lang natin lahat. Ililay lang natin lahat to. Oops. I think yung inductor, ilagay natin dito. So, dapat may placement din to ha. Pag-isipan natin yung placement. Dito, lagay ko na lang dyan. Oops. Dito kaya. Okay na siguro to. Okay. Then, yung capacitor, ilagay natin dito. Ito yung output capacitor. Okay. Then, meron din tayong diode. So, yung diode, so dapat, itong tatlong to, yung pin 2 ng regulator natin, pin 1 ng diode, tapos yung other side ng inductor, dapat magkakalapit yung mga yan. As much as possible, dapat loose sila. Okay? So, ginagawa ko ganyan na lang para maging close sila. Ito naman, yung 12 volt, ilagay din natin dito para malapit. Okay? Tingnan nga natin yung view, 3D. I think okay na yan. Pero dapat, pag-isipan nyo kung ano yung placement nila. So, kung makikita natin sa 3D view, wala siyang model. So, maya-maya, mag-a-add tayo ng model dyan para makita natin yung actual, yung projected output talaga ng PCB. So, ngayon, try natin mag-add ng model dito. So, click natin. 3D models, no? So, kung wala kayong 3D models, pwede kayong mag-add gamit dito. Mag-download ng 3D model dito sa Snap EDA. Oops, wala akong internet. So, dapat connected tayo sa internet, guys, ha? Ayan. Snap EDA. Dapat meron din kayong account dito. Mag-search tayo ng inductor. Inductor. So actually, kailangan lang natin ng model ng inductor. I think ito pwede na to. Click nga natin. 3D model. Check natin kung meron. Ayun, meron. Okay, so pwede natin i-add to. Download. Ayan, so naka-step file siya. Dito tayo balik tayo sa KiCad PCB. Still, double-click this one. Then add tayo. Then dito sa download, ito yung na-download natin. Ayan. So, i-rotate lang natin. Oopsie. Ano ba? Scale yan eh. Rotation ito. Ayan. So, kung makikita nyo, maliit siya compare sa actual size ng ng footprint natin. So, pwede nating lakihan yan. Ganyan. Tapos, dito naman, pwede na yan. Ganyan. Tapos, medyo manipis. So, taasan natin. Usually kasi mataas yung inductor. So, ganyan. Pero depende naman yun. Model lang naman to. So, pag titignan natin ngayon yung 3D model o 3D view, ganyan yung magiging itsura niyan. Okay? So, ganyan yung inductor natin. So, now, ito yung mga reference field to. So, as much as possible ako, tinatanggal ko. Dinidelete ko yan. Okay? Dinidelete ko. Kasi meron naman siya. So, para mas malinis tignan yung natin, yung PCB natin. Ito. Tanggalin natin yan. Ganyan. Okay. Okay. Titingnan natin. Ganyan na yung magiging itsura niya. So, of course, it depends, no?
kailangan niyo yung timplahin yung buck converter nyo. Depende sa gusto nyong layout. So, nakadepende pa rin yan kung ano yung gusto nyong layout ng mga components. Pero sa akin, I think goods na to para sa akin eh. Okay, so yung iba is no, ito yung trace. Okay, yung track. Dito tayo mag-wiring. Ito yung i-click natin para makapag-wiring. Usually, yung ibang mga boards, ginagawa nila, kinoconnect nila ganyan sa buck converter. Pwede rin naman yung ganyan, pero para sa akin, gagamit ako ng field zones. Pero before I can track or I can create some tracks or traces, kailangan ko munang lagyan ng net yung buong board. Yung buong PCB, yung front and back na copper. So, in order to do that, punta tayo dito sa front copper, FCU, then click natin tong draw field zones. And then, mag-ano lang tayo, mag-click natin anywhere outside the board, click natin. Yan. So, yung gagawin natin, buong front, then back copper, gagawin natin ground. So, kung gagawin natin yun, yung lahat ng mga terminals na gumagamit ng ground, no need to wire. So, hindi na natin kailangan i-wire yun manually. So, nakatie-in na siya sa net natin. So, in order to do that, front and back, gagawin ko siyang ground. Yan, GND. Then, click OK. After clicking OK, mag-draw tayo ng box. So, you don't need to, your box doesn't need to be perfect para sa step na to. Kailangan lang makaber yung buong PCB. Okay? Yung buong board. After that, yan. Makaka-create na tayo ng ganyang box. So, after that, i-click natin yung B sa keyboard natin para ma-fill siya. Ayan. So, mapapansin nyo, lahat ng grounds, meron na siyang mga spoke. Ito, 1, 2, 3, 4. 4 na spoke. So, nawala na yung ganito kanina. Kanina, di ba? Tatanggalin natin na. Ganyan. Meron siyang mga lines. Yan tinatawag ng mga rat's nest. Pero, since ginawa natin yung front and back copper, ginawa natin ground, nawala yung rat's nest niya para sa mga ground. Kasi connected na siya sa ground. Okay? So, mas mapapadali yung routing natin mamaya. Mas mapapadali yung paggagawa natin ng mga wiring. So, kung titignan natin to, ganyan yung magiging itsura niya. Okay? Now, ngayon, start na natin na i-route yung mga, yung mga components natin. So, 12 volt, yung iba, sabi ko nga, tinitrace nilang ganyan. Ganyan. Pwede nyong gawin yan, pero para sa akin, mas okay kasi kung gagawin ko siya ng additional field zone para sa net ng 12 volt. Okay? So, gagawa tayo. Click natin. Anywhere outside the pads. Click natin yan. Then, dito guys pala. Kanina, para sa ground, naka-front and back tayo. So, ngayon, ipa-front lang natin. Kasi nga, this is SMD components, no? Kung titignan natin, sa front lang siya nakakabit. Sa likod, wala siyang nakakabit na component. So, no need to add the back copper. So, dito lang tayo sa front copper. Okay? So, front lang. Click natin outside the pad. Ito, front copper. Tapos, ito. Kung ano yung i-connect natin, yun yung gagawin natin or yun yung pipiliin natin dito sa net. Ayan. Then, click OK. Then, gawa tayo ng zone. Oopsie. Dito tayo. So, take your time sa paggawa nito. You don't need to rush anything. Okay. Oops.
If you're happy with your with your uh, layout, then that's good enough. Mhm. Dito. Ito lang. Mhm. Yan. So after natin just natin dito. Hmm. After natin malagyan ng fill zone, kailangan nating i-fill. Yan. Titignan natin, nagkaroon na siya ng spoke. Nawala na din yung lines niya. Diba? So that means connected na siya. Now, since yung gagamitin kong pang solder dito is yung reflow solder at saka actually combination ng reflow tapos ng heat pad. So gagawin ko siyang solid. So ito kasi isang spoke lang yung nakakabit sa pad na to. So kung i-run natin yung DRC, magkakaroon siya ngayon ng error. So solid ko lahat to. Solid ko na lang lahat. Hindi na siya naka-thermal relief. Solid. Ayan. Then, B ulit. Ganyan yung mangyayari. After that, i-connect na natin to. Ganun din. Same step. Click yan. Then, net D1K. Okay. Ayan. So, ngayon, pag-trace pala, as much as possible, iniiwasan ko yung gitna ng inductor. Ayan. As much as possible, iniiwasan ko yung gitna ng inductor pag nagtitrace ako or gumagawa ako ng mga traces or tracks, no? Kailangan iwasan to kasi napaka-noisy nito. Lalong-lalo na yung pin port. Huwag natin papadaanin dyan sa ilalim. As much as possible, route it yan, dito sa gilid. Anyway, kailangan nating ibaba to. Baba natin to. Yan. Then, draw fill zone. Net D1K yung gagamitin natin. Okay. Ganito. Again guys, no? So, no need na gayahin nyo talaga yung ginagawa ko. Ito lang yung ginagawa ko na para sa akin effective. Mas madali kasi yung ganito eh. Then, wag masyadong Ito yung output ha. Output to. Yan. Oops. Walang tabingi. Then, after that, B ulit. So, kung makikita natin, isang spoke lang yung nakakabit dito sa pad number 2. So, kailangan nating gawin yan na solid. Kasi mag-error mamaya yan pag mag-DRC tayo. So, same dito. Solid na lang natin. Solid. Okay? Ayan. So, yeah. Nawala na yung niya, yung ratsness, meaning connected na siya. Now, gagawin natin yung 5-volt output. Ito guys, yung output. So, mamaya na yung from feedback. Number 4 kasi is feedback. So, ang titignan natin, feedback yan, FB. So, sa feedback, hindi kailangan makapal yung gagamitin nating trace dyan. Kasi feedback lang naman. Yung kailangan lang, actually, na makapal yung traces natin, yung 12 volt. Lalong-lalo na kung mas mataas pa yung, yung voltage na dadaan dyan. So, again, add ulit tayo ng fill zone. Gagamitin naman natin yung 5 volt. Then, click OK. 5 volts. Pasin natin. Okay. Ito. Pwedeng ulitin natin. Oops.
Again, take your time sa paggawa nito. You don't need to rush anything. Okay? Then B. So, isang spoke lang naman ulit. Gawin nating solid. Ito, solid na lang din natin. Pati ito, solid na lang. Wag natin i-solid to, no? Yung mga ganito. Kasi, that's true hole. Huwag natin i-solid. Lalong-lalo na kung medyo mahina lang yung soldering iron natin. Mahirapan tayo mag-solder dyan. So, ito naman, dito sa feedback, itong feedback na to. Itong wire na to papunta dito. You don't need to have a thick traces. So, kailangan lang natin, pwede na yung 0.4 mm. Okay, next. Then, as much as possible, iwasan natin yung inductor. Yung gitna ng inductor. Then, connect it to here. Ganyan. B. Ngayon, ma-observe natin yung ground ng LM2596 is parang dalawa lang. Yung dalawang spoke lang. So, kailangan natin i-solid yan. So, you don't need actually to make it solid. Pwede rin naman kung ano, ganyan. Gagana naman yan. Kasi meron naman siyang ground dito. Malaki naman yan. Pero as much as possible, I need to have, para sa akin, mas maganda yung solid yung grounding niya. Yan. Safe. So, yan guys. Ganyan lang gumawa ng buck converter. So, try natin i-DRC kung merong error. Yan. So, wala tayong makitang error. Warnings. Dito may warnings. Pero, you can ignore that. Yung warning na yan. Para sa seal screen lang yan eh. So, kung titignan natin yung, yung model natin, 3D model, ganito yung magiging itsura niya. Ayan. So, kung i-compile na natin siya into Gerber file, ganyan yung kakalabasan niya. Okay? So, pagdadating yung board sa atin, ganyan yung itsura ng board. So, paglalagyan na natin ng mga components, magiging ganyan siya. So, ganyan lang yung paggawa ng simple na buck converter from 12 volt to 5 volt. So, yun yung ginagamit ko actually sa mga board ko for piso Wi-Fi or Bendo. No? So, gumagawa din ako ng mga Bendo custom boards. Just like this one. Ito. So, yan yung ginagamit ko. Ito yung ginagamit ko. So, same system yung ginagamit ko. Same components yung ginagamit ko dyan. Ito naman yung model niya. Ganyan. So, ito guys ay ready na actually to be plotted into Gerber then to send to production. Kulang na lang yung seal screen dito. Pero ready na to. Tested na rin to. So, balik tayo dito sa simple buck converter natin. So, itong model na to pwede nyong gamitin kung gagawa kayo ng PCB nyo or your custom PCB sa mga vendo ninyo. So, yan yung 3D model. So, pwede nyo lang lagyan ng mga label. So, lalagyan yung label dito kaya. Punta muna kayo dito sa front seal screen. Then, for example, 12 volt. 12 volt. Lagyan natin. Example dito. Or, edit natin. 12 volt in. Gawin natin yan lang. Gawin natin 0.2. Ganyan. Tapos dito naman sa kabila, ground. GND. Then dito naman, pwedeng ganyan. So anyway, depende naman yan kung ano yung gusto nyo. Ito naman, 5 volts out. Okay?
line up natin. Ayan. Titignan natin yun. Ganyan yung magiging itsura niya. So, it depends, no? Kung ano yung gusto niyo. Ito yung simpleng-simpleng back converter na pwede nung gawin para sa simple na mga components nyo, simple na mga project nyo. So, yung layout, pwede nyong gayahin, pwede nyo ring gawa ng sarili ninyo. So, anyway, ganyan lang. So, ito yung magiging final product natin. Ito yung magiging final outlook ng product natin. So, yan lang guys. Sana may natutunan kayo. Then, para sa susunod naman, gawa tayo ng medyo mas complicated sa ganitong project. Okay, thank you!